muling binatikos ni Ate Senador Amy Marcos ang 2026 national budget na pinirmahan ng kanyang kapatid na si Ading Pangulong Bongbong Marcos Jr. Idinaan ng senador sa isang skit ang pagtuligsa sa budget na tadtad pa rin daw ng pork barrel. Inihambing niya ito ang naturang pambansang pondo sa karne ng baboy na giniling para ikubli raw na isa rin daw itong uri ng pork barrel. Binira rin ng senador ang anyay pagtapyas sa mga mahalagang proyekto ng pamahalaan at pagdagdag naman ng pondo sa ilang piling proyekto gaya ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, tupad at maging farm-to-market roads. Miyembro po ng BICAM. Opo, ito pong si Ate Amy pero hindi siya lumagda sa BICAM report. Ang daming giniling. Para saan? Sa bola-bola? Tama! Ang pondo natin, ginigiling para ang tao bula-bulahin. Pag malalaki ang tipak, mahirap isilid, parang pork barrel. Kaya ang ginagawa, ginigiling Para di halata? para mas madaling sibain. Itong isang to, parang kinaltasan. Tinimbang, ngunit kulang? Tinimbang ngunit kulang, may ganon si Tita Amy. Opo, yan po si Ate Amy Marcos. Paliwanag po naman ni Finance Committee Chairman Win Gatchalian, tinaasan daw talaga ang pondo sa farm to market roads. Kumpiyansa po si Gatchalian na corruption-free ang 2026 national budget. Pero sa huling bahagi po ng video ni Senator Amy Marcos, nagpasaring din siya na pwede na po magamit ang 2026 budget para pagulungin muli ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, bagay na sinalag naman ni Gatchalian. Kanya-kanyang pao, kanya-kanyang theory. No? So, I cannot comment on her theory. Pero wala sa equation ng impeachment, hindi yan. Well, in my case, hindi namin napag-usapan ng impeachment, hindi namin napag-usapan ng political side of things. No? Yan po ang tinig ni Senador Win Gatchalian. Samantala pumalag ang ilang mambabatas sa ilang probisyon sa 2026 budget na ivinito o tinanggal po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasama kasi sa 7 items na inalis ang higit 43 billion pesos na personal services requirements. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, apektado rito ang halos 260,000 job orders. Kabilang po ang nasa 41,000 professors ng state universities at colleges na parang pinagkaitan di umano na maging regular government employees. Itinanggi naman ng palasyo na maaantala ang salary increase at retirement benefits ng mga guro at managing uniform personnel dahil sa ipinasang budget ngayong taon. Hindi raw tinanggal ang 24 billion pesos na pondo para rito. Sinisiguro rin ni Senate Committee on Finance Chairman Win Gatchalian na hindi babawasan ang bonus, benepisyo at maging pensyon ng government workers sa budget. Ibinunyag po naman ng abogado ng yumaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na si Zaldico ang may pakana kung bakit daw lumobo ang alokasyon ng mga kongresista sa mga proyekto po ng DPWH. Ayon sa kampo ng yumaong opisyal, may parametric formula po raw na ginawa noon si Cabral para makompute ang tamang halaga ng alokasyon na dapat ibigay sa bawat distrito. Ito raw po ibinase ni Cabral sa konsultasyon sa isang ekonomista. Pero nang isinumite ang budget proposal, in-override daw ito ni dating Appropriations Chairman, Congressman Zaldico, kaya lumobo pa rin daw ang allocables ng mga mambabatas. Pagliliwanag po naman ng abogado ni Cabral, hindi niya personal na nabasa ang email ni kay Cabral nang ibalik nito ang budget proposal, pero posibleng nasa lumang email pa rin daw ito ng opisyal. Wala pang pahayag po ang kampo ni Ko tungkol dito, pero dati na ho niyang iginiit na 100 bilyong piso lamang ang kanyang in-insert sa 2025 budget ayon daw sa utos ni Pangulong Marcos Jr. Pinabulaan na naman po ng palasyo ang bali-balitang may mangyayari ulit na balasahan sa gabinete.
Ayon po yan kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi umano totoo ang balita. Nasa kamay na raw ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung may gusto siyang palitan sa kanyang mga gabinete. Base sa ilang ulat, posibleng magpatupad ng regodon sa mga opisyales ng gabinete para matugunan ang bumababang approval at trust ratings ng Pangulo. Kabilang daw sa tinitignan ay ang DOH, DepEd, DFA, DOTR, DICT, DPWH at iba pa. Tiniyak po naman ng palasyo na mananagot pa rin daw ang malalaking isda na sangkot nga sa katiwalian sa kabila pa rin po ng hindi natupad ang pangako po ni Pangulong Junior na meron daw pong makukulong at walang Merry Christmas ang sinasabing mga matatabang isda. Ayon sa Malacanang, naghihintay rin daw si Pangulong Junior sa resolusyon po ng mga kaso na nakabimbin sa DOJ at sa Ombudsman. Pagsisiguro po ng palasyo, marami pa ang makakasuhan at hindi pa naman daw tapos ang termino ng Pangulo kaya marami pa raw pong pwedeng mangyari. Hindi ho naman daw nahuhuli ang ilang pang malalaking isda. Hindi pa raw ho nahuhuli ang ilang pang malalaking isda dahil marami ho naman daw nasangkot sa katiwalian na ang nakulong. Hindi man daw nahuhuli. May mga nakulong naman daw. Meron din daw ho naman nagtatago, may mga nakasuhan na at may mga nagbalik na rin daw ng ninakaw nilang pera. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!